Ang presidente po ng Pasang Mazda, si Ka-Obet Martin. Ka-Obet, magandang araw po. Ay, magandang umaga, Dennis, at sa DWIC, sa nakikinig, isang magandang umaga po. Opo, Ka-Obet, kami po didiretso na sa aking question. Sorry, pero I have to ask this, baka mawala yung linya. Isa ho ba sa mga ang Pasang Mazda sa magi-strike kapag hindi natuloy ang PUV modernization program ng gobyerno? Go ahead, Ka-Obet. Tama po yan, at kahapon nga doon sa ginawa naming pagrarally sa harapan ng LTFRB, Opo. isa po yan sa demand namin na kung ihinto ng kalihim ng mga transportasyon ang PTMP, kami po ay magi-strike. Subalit, Dennis, may magandang balita na sapagkat during our meeting with Chairman Jojo Guadis kahapon sa kanyang tanggapan, at ang ating USEC for non-transport, si USEC Mon Reyes at si ASEC Jojo Reyes, ay inassure na kaming lahat during our press con kahapon na tuloy ang PTMP at ang lahat ng problema along the way ay pag-uusapan upang inambigyan ng solusyon. Ano Kaya daw kami sa hanay ng transportasyon na nakiisa at tumaya na rito ay natutuwa dun po sa announcement ng ating si Undersecretary Mon Reyes, tungo rin po doon sa ito ang gusto mangyari ng ating kalihim Secretary Vince Dizon ng DOTR. Opo, humingi po ba kayo ng paglilinaw tungkol doon sa sinasabi ng DOTR na bukas sila sa pag-uusap tungkol dito sa pag-extend o pag-assess ng programa po ng PUV modernization na program, Ka-Obet? Tama po yan at lahat po ng mga katanungan namin ay nasagot ng maayos ang ating Undersecretary Mon Reyes, si Jojo Reyes, at kay Jojo Guadis, kay Chairman. Kanya lahat kami na nakiisa kahapon na nag-rally upang tutulan ang pagpigil sa PTMP ay labis po kaming nasiyahan doon sa kanilang paliwanag at sinabi sa amin na tuloy po ang PTMP. Ulitin ko, tuloy ang Public Transport Modernization Program at yung mga problema along the way, yun po ang tututukan ng DOTR at LTFRB. Wala na ho ba kayo na pag-usapan doon sa pag-extend po ng deadline tungkol doon sa consolidation ng mga hindi pa po nagko-consolidate, Ka-Obet? Wala na po, kundi iyan ay kanilang i-agenda during their meeting with the board at I'm very hopeful na magiging very fruitful ang kanilang meeting, ang pagpulong at mabigyan din ng pansin yung mga kasamahan nating nahuli sa consolidation na gustong mag-consolidate ay mabigyan din po ng tsansa para makiisa sila sa programa ng PTMP, kaibigang Dennis. Ayun. Okay, so ganito po mangyayari. Kung sakasakali po kayo'y mahinaing, ito pong DOTR o LTFRB ay may bukas na komunikasyon mula sa inyong mga grupo, Ka-Obet. Tama po yan, kaibigan Dennis. At una nga po, ang DWIC, sinasabi ko nga, yung pagtigil pasada o pag-i-strike ay hindi po kasagutan upang malutas ang problema. Kagaya po ng ginagawa ko at ng aking mga kasamahan, nakikipag-ugnayan po kami sa tao, dapat sa taong kaugnay namin, sa pamahalaan o sa DOTR, pagkat ito ba mga tao neto ang magbibigay ng solusyon sa problemang inihahain namin. Hindi po, uulitin ko, kaibigan Dennis, hindi na po uso ang tigil pasada. Ito po ay perwisyo sa taong bayan, perwisyo sa kapwa niya driver, at perwisyo sa ating hanap buhay. Tingnan mo, noong araw, kanya kami nag-i-strike. Ano sabi ng mga eskwelahan ngayon, kaibigan Dennis? O online classes tayo. O ano sinabi ng mga nagninegosyo? Online, kung tayo, online business tayo. O hindi ba? Ano na perwisyo nila? Ang pinipirwisyo nila, yung kapwa nila super na walang kinikita. Na wala naman silang ipinagtagumpay o magmula nung magtigil pasado yung dalawang grupo na yan, wala pa naman po silang nakuhang mabuti para sa kanilang mga kasapian. Kanya nga, binabago ho namin ang sistema, ugnayan tayo sa isang table, makukuha natin, ihain lahat ang problema at doon nakukuha at napag-uusapan at nabibigyan ng solusyon ng mga problemang inihahain po namin. Okay. Isa ho ba sa mga naitanong ninyo, ano na ho ang plano ninyo sa mga hindi ho nag-consolidate? Kayo ba'y tuloy-tuloy na manghuhuli? Well,
yan pong panguhuli na binabanggit ng kabilang grupo. Opo. Under Republic Act 4136, ito yung traffic laws ng ating LTO, ang lahat po ng unregistered vehicle, pribado o mapampubliko, ay hinuhuli po yan sapagkat yan po ay bawal. That is an impoundable violation. Pero yung binamag itong dalawang grupo na wala naman pinag-uhuli sa public transport. Ang hinuhuli, even in my members, ang nahuhuli kaibigan din is yung mga unregistered at yung mga driver na nagbabiolate ng traffic rules and regulation. At dapat itong talagang mahuli at mabigyan ng disiplina upang sila maging maayos na super, maging professional at makaiwas po sa mga aksidente sa una. Okay. Siguro wala na rin ako masyadong oras sa Kaobet. Yun ho bang mga kasama natin sa Pasang Mazda, yung bang ho mga nag-consolidate, sila po'y maganda po ang kanilang kita ngayon, Kaobet? Well, yun po may magandang rutang kita at sa mga agenda namin kay Secretary Vince Dizon this coming Thursday, sapagkat talagang there are some viable routes for the modern jeepneys at yun namang ibang hindi naman viable, I will recommend to the Secretary na huwag na natin pilitin mag-modernize sa ngayon, but they must apply for a consolidation process at i-apply nila yung tinatawag natin power dispatching sa mga ruta, paghahanda po sa darating na panahon para pagbili nila mga bagong jeepneys. Iyon. Magkakaroon po ito ng tinatawag natin survey. O yung tinatawag nating route measure capacity na ilan lamang ba dapat tumakbo dyan para maproteksyon natin ang ating mga mananakay, maproteksyon din ang negosyo natin. In short, kaibigan Dennis, lahat po ng rota, it must be rationalized in order for DOTR and LTFRB kung ilang jeepneys lang ba ang dapat tumakbo sa ruta na yan para manon ay kumitan sila maayos in preparation for the purchase ng modern jeepneys. Yun ho bang, matrobak lang ako dahil nabanggit nyo yung ruta, may final na ho na plano ang LTFRB rito, yung final na route, yung route plan na tinatawag, Kaobet? Yung route plan na yan, kailangan they have to consult with the local government para po dyan sa local public transport plan. So, dual po yan. Kailangan ang local at ang LTFRB o DOTR, nagkakaroon sila ng pag-uusap tungkol sa mga ruta na yan. Sapagkat masigit pong nakakaalam ang mga local government tungkol sa mga ruta na yan. Subalit, dyan kaibigan din. Ayaw ko haluan ng politiko ng local yan. Kailangan that must be an impartial local public transport plan na wala pong pinapanigang grupo, kundi ito po bukas sa lahat. Oo, kasi yun ang magiging kaluluwan ng dispatching, Kaobet, no? Tama po yan. Oo. Okay, Kaobet, maraming salamat po sa inyong oras na binigay sa DWIZ po. Maraming salamat po, Kaobet, at ingat po kayo. Maraming salamat, kaibigan Dennis, sa DWIZ. Sa nakikinig, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Presidente ng Pasang Mazda, si Kaobet Martin. Ronda Pilipinas.